Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Joshua Rafael Sosito, isang kabataan mula sa CRC Calamba, at nandito po tayo sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngunit bago po tayo magsimula, samahan niyo po muna ako sa maiksing panalangin. Lord, salamat po sa panibagong araw na ito na ibinigay ninyo sa amin para makapakinig at makapagbulay ng inyong salita. Bigyan niyo po ako ng knowledge and wisdom at tulungan niyo po akong may pahayag ng maayos ang mensaheng gusto mong iparating sa bawat isang nakikinig. In Jesus' name I pray. Amen. At ang pag-aaralan po natin ay may pamagat na God's Judgment on Korah and his companions na matatagpuan sa Numbers 16:28-35. Ayon po natin sa verse 28, sinabi ni Moises, malalaman ninyo ngayon na isinugo ako ni Yahweh upang gawin ang mga bagay na ito, at ito'y hindi ko sariling kagustuhan. Kapag ang mga taong ito ay namatay sa sakit o sa karaniwang paraan, nangangahulugang hindi ako ang sinugo ni Yahweh. Ngunit kapag may ginawang di pangkaraniwan ang Diyos at bumukang ang lupa at sila'y nilolon ng buhay kasama ang lahat ng may kaugnayan sa kanila, at sila'y nilibing ng buhay sa daigdig ng mga patay, nangangahulugang naghimagsik ang mga taong ito kay Yahweh. Hindi pa halos natatapos sa pagsasalita si Moises at bumuka na ang lupa at nilolon ng buhay sina Korah pati ang kanilang mga pamilya at mga ari-arian. Silang lahat ay nilibing ng buhay. Muling nagsara ang lupa at hindi na sila nakita ng mga Israelita. Dahil dito, nagtakbuhan ang mga taong bayan dahil sa kanilang nasaksihan. Lumayo kayo rito, ang sigawan nila. Baka pati tayo lamunin ng lupa. Pagkatapos nito'y nagpaulan ng apoy si Yahweh at sinunog ang 250 kasamahan ni Korah na nagsunog ng insenso. Ang topic po natin ngayong umaga ay may title na God's Judgment on Korah and his companions, o ang paghatol ng Diyos kay Korah at sa kanyang mga kasamahan. Sa verses 28-29 po ay may mga salitang binitawan si Moises na magpapatunay na siya ang sinugo ng Diyos. Sinabi niya na kapag sina Korah, Datan at Abiram ay namatay sa sakit o sa karaniwang paraan lamang, nangangahulugan ito na hindi siya sinugo ng Diyos. Ngunit sinabi sa verse 30 na kung sila ay namatay sa hindi pang karaniwang paraan, tulad na lamang ng paglamon sa kanilang lupa ng buhay, kasama ang lahat ng may kaugnayan sa kanila, nangangahulugan itong naghimagsik sila kay Yahweh. At ito nga ang nangyari sa verses 30-33. Hindi pa halos natatapos si Moses sa kanyang pagkasalita ay bumuka na agad ang lupa at nilamon ng buhay sina Korah, Datan at Abiram, kasama ang kanilang mga pamilya at ari-arian. At pagkatapos nito ay nagsara na ulit ang lupa at hindi na sila nakita pa ng mga Israelita. Dahil sa pangyayari na ito ay napatunayan na sina Moises nga ay sinugo ng Diyos. Kaya sinabi sa verse 34 na nagtakbuhan ang mga taong bayan na nakasaksi ng pangyayari sa takot na baka sila ay lamunin din ng lupa. Sa verse 35 naman ay sinabi na ang kasamahan ni Korah na maghimagsik. Ang 250 katao na sinabi sa verse 2 ng chapter na ito ay pinaulanan ng apoy ni Yahweh. Sila ay nasunog. May tatlong lesson tayong makikita rito. Una, sa verse 28-30, makikita natin na kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Maging imposible man ito sa paningin ng tao, sa Diyos lahat ay posible. Gaya na lamang ng paglamon ng lupa kina Korah, Datan at Abiram ng buhay. Pangalawa, dahil sa paghimagsik na ng Korah, Datan at Abiram ay pinarusahan sila ng Diyos kasama ang kanilang mga pamilya. Ipinakita rito na kapag tayo ay may ginagawang kasalanan o kapag tayo ay may naghihimagsik sa Diyos, may kalakip itong kaparusahan. Hindi lamang sa atin kundi kasama ang ating pamilya. Sabi nga sa Numbers 14 verse 18, si Yahweh ay hindi madaling magalit, mahabagin at handang magpatawad. Subalit hindi niya ipinagwawalang bahala ang kasamaan, sapagkat ang kasalanan ng mga magulang ay kanyang sisingilin hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Pangatlo, nakikita sa verse 35 na pinaulanan ng apoy ng Diyos ang 250 katao na kasama ni Korah sa paghihimagsik. Gaya nga ng sabi sa Pahayag 18 verse 8, dahil dito ay darating ang mga salot sa kanya sa loob ng isang araw, kamatayan, pagluluksa, pagutom, at siya'y susunugin sa apoy, sapagkat ang Panginoon Diyos na humatol sa kanya ay makapangyarihan. Panahon ngayon, hindi man tayo tutupukin ng apoy dito sa lupa, tutupukin naman tayo ng apoy sa impyerno kapag
kapag tayo ay hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo ay nanatiling nakaayon sa takbo ng mundong ito, pag namatay tayo ay doon natin mararanasan ang matupok ng apoy sa impyerno. Kaya naman habang tayo ay nabubuhay dito sa lupa, kapin nating mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Dahil lahat ng mga ginagawa natin dito sa lupa na mabuti ay may kalakip na gantimpala pagdating ng panahon. Ang lahat naman ng ginagawa nating hindi kalugod-lugod sa Kanya ay may kaakibat rin na kaparusahan. Dahil sabi sa Deuteronomy 32 verse 4, si Yahweh ang inyong batong tanggulan. Mga gawa niya'y walang kapintasan, mga pasya niya'y pawang makatarungan. Siya ay Diyos na tapat at makatuwiran. Ang Diyos man ay mapagpatawad, ngunit kapag tayo ay gumawa ng mga kasalanan ay hindi niya ito palalampasin dahil siya ay makatarungan. Samahan niyo po ako manalangin. Lord, salamat po sa araw na ito, sa oras na ito. Salamat po sa mensaheng ito na ibinigay ninyo sa amin. Tulungan niyo po kami na may apply namin ang aming natutunan sa araw na ito at naman po tumimo ito sa aming puso at isipan. In Jesus' name I pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi ngayong araw na ito sa aming programa. Muli niyo po kaming samahan sa araw ng bukas, 5:30 ng umaga, at malaya niyo rin po itong i-share ang video na ito upang maging pagpapala rin tayo sa iba. Muli po ako po si Joshua Rafael Ensosito ng CRC Calambado Third Church. Magandang umaga po and God bless us all.